Good morning mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. So yun mga kababayan, panibagong araw na naman, panibagong vlog na naman tayo. So mga kababayan, may gayet po isang buwan tayo din nakapag-vlog. So ngayon, balik vlog na po tayo. So mga kababayan, ngayon ay meron tayong pupuntahan na yung may alala nyo po yung aking binablog na si Ate Che ay papacheck up natin ngayon sa hospital para malaman natin kung ano po ang kanyang sakit na sa ganun maibili natin ang gamot. So yun mga kababayan, bago pong lahat ay may nagpadala po na papacheck up sa kanya sa hospital yung United OFW Charity Group na pinangungunahan po ng aming founder na si Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV at si Ma'am British Pinay sa London, si Ma'am Joymar, si Ma'am Josie Reyes, si Ma'am Nance TV Mix Vlog, ayan, siyempre, si Sir Johnny Lakay Vlog, si Sir Rick Yam Vlog, si Sir GR888 Kandaw. So yun mga kababayan, sila po yung mga sponsor natin. So may mga kababayan, samahan nyo kami para puntahan natin si Ate Che, sunduin natin at dadalhin natin sa hospital para ma-check up. So tara mga kababayan, samahan nyo kami. So ayun mga kababayan, si Ate Che dadalhin natin siya sa ospital pero ayaw niya magpadala kasi ayon sa kanya wala naman doon sa sakit. Ate Che, pwede ba kitang matanong bakit ayaw mo magpadala sa ospital para magpa-check up tayo? Wala kang sakit? O gano'n? Bakit mo nasabing? Ate Che, may ano yan, may pagpakalma yan. Oo, kasi ang gusto ng Ate Che ng ating mga kababayan na mga nag-sponsor sa inyo ay mabigyan ka ng gamot para hindi na masyadong magalaw ang katawan mo. Namana ko po kuya. Ha? Namana ko magulang. Namana mo sa magulang mo. So ngayon, ibig sabihin walang gamot yan. Wala. Hindi, ang gusto lang naman kasi ng ating mga kababayang OFW ng United OFW Charity Group na tulungan kanila para ikaw ay magumaling. Kasi alang-alang sa iyong anak, sino mo si Tisoy? O, ayan o. Tisoy. Ayan. Si Tisoy mga kababayan, pinaliguan na natin. Ay dadalhin dapat natin sa ospital, isama natin siya. Pero dahil si Ate Che ayaw maligo na Ate Che. Ate Che, matanong nga kita, bakit ayaw mong maligo? Maganda. Wala. Ha? Wala na daw. Ha? Walang dat kuya, wala. Walang Dat kuya, wala. Ayan mga kababayan, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. So ayan mga kababayan, si Ate Che ayaw magpadala sa ospital. So ngayon mga kababayan, yun nga gusto man natin siyang gumaling dahil ayaw niya, wala pa tayong magagawa. Pero subukan pa rin natin si Ate Che na kumbinsihin na mapapapayag natin na baka sakaling sumama sa ospital. Okay lang sa iyo Ate Che? Ha? Okay lang? Daling ka namin sa ospital? Huwag na muna, wala naman ako. Huwag daw, wala na siya ng sakit. Oo. So ayaw mo talaga magpadala sa ospital? Ayaw ko to. Alam mo Ate Che, ang gusto lang naman namin gumaling ka, pero kung yun ang naging pasya mo, pasya nyo yan, wala po kami magagawa. Talaga naman ito. Oo. So gano'n na lang, kung may pakain kami sa iyo, papakain ka namin. Pero pag wala kaming may pakain, pasensyahan na po tayo, ha? Kasi ang gusto lang namin talaga ay gumaling ka para sa anak mo, maalagaan mo pag gumaling ka. Ayan, doon pa sa akin. Ha? Ikaw ako sa akin. Hindi ko maintindihan natin, Che. Ano ba sabi mo? Ayaw ako kasama ko, sa akin. Kasama mo si Joaquin ngayon? Kasi yan, tayo. Okay. Yan si Tisoy, yung anak ni Ate Che. Sige Ate Che, gano'n na lang ha. Para lagi kumain ka, yung mga kababayan kumakain sa Ate Che. Yan, sinakain muna natin. At para siya umuwi na. Ayaw niya talaga magpadala sa ospital. So wala na tayong magagawa mga kababayan. Kundi i-respeto din natin ang pasya niya na ayaw niya magpadala sa ospital. So ngayon, Ate Che, ito na lang. Ayaw mong gumaling. Sabi mo nga, namana mo. So, yun ang pasya mo. Ayaw mo talaga magpagamot. Ayoko kuya, ayoko. Sige. So, yung mga kababayan, ang pasya natin siya, ayaw magpadala sa ospital. Pero subukan pa rin natin siya sa mga sunod na araw kausapin. Na baka sakaling mapapay natin at mapadala sa doktor, mapatikap.
na kahit pampakalma lang sana, no? Na para malagaan niya yung kanyang anak. Kasi yung anak niya 3 taon pa lang. Oy, Tisay, mahulog ka. Tisay, mahulog ka. So, ayan mga kababayan, yun lang maging decision natin, Che. Ate Che, yun na lang yung decision natin, ano? Ayaw mo magpa-check up. So, ganun na lang naging buhay mo ngayon. Yun na lang. Pero dapat, Ate Che, maligo ka. Bakit Kasi maligo? wala naman magpakain sa iyo kaya hindi na makatiis ng amoy mo. Dapat maligo ka, Tiche. No? Sige. Ayan. Ayun mga kababayan, pasensya na po kayo kung Tiche. Ginawa na po natin ang ating kayang gawin na para siya mapacheck up, pero dahil ayaw niya, wala tayo pong magagawa. I-respeto na lang po natin ang kanyang pasya. Sige, Ate Che, kumain ka muna at bago kayo umuwi, makakain muna kayo. Ayan. Kainom na po ba kayong tubig? Ayan, may tubig naman kayo dyan. Asan naman ang straw mo? Nalaglag na naman. Wala po yan. Tisoy, nasaan ang straw na yung mama mo? Kunin mo. Bigay mo sa kanya. Ano ate? Maraming salamat daw. Sige, salamat din. Saan ang pinggan mo? Nandyan? Sige na, ililigpit na lang namin yung pinagkainan mo. Kababayan, nagpaalam na si Ate Che. Kung hindi siya tapos na silang kumain, kaya ang pinagkainan nila. So mga kababayan, baka kayo ay magtaka bakit sa labas kumakain si Ate Che. Dito lang sa tricycle kasi nga napakabaho po niya, ano? Pasensya na po kayo. Hindi po kasi naliligo. Hindi ko naman mapaliguan ba't siya po ay babae. Pero yung anak po niya ay bagong ligo po yun. Kapapaligo po lang yun. So yan. So baka ano po isipin nyo bakit dito siya kumakain sa labas. Hindi po namin nagkakaya ang amoy niya, no? Yung pangit at yung baho.